mga kababayan, and then pag-usapan ngayon natin itong sagutan ni Sara at saka ni Abby Binay. Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin yung katangahang ginawa na naman po ni Sara Duterte. So, ito nga po example mga kababayan, no, na kahit may magandang gawin ang administrasyon po na to, wala po talaga tayong mapapala sa mga DDS. Ito eh. Di ba? Una sa lahat mga kababayan, wala naman po pinangakong 20 pesos na bigas ang ating presidente. Sabi ko nga kung kayo po ay merong ebidensya na nangako, sabi ni Presidente Bongbong Marcos ako'y nangangako na gagawin kong 20 pesos ng bigas. Pahingi ako ng link, pahingi ako ng video, pahingi ako ng article. Pag may napakita kayo, ako na. Sagot ko na yung bigas niyo sa loob ng kada buwan. Kada buwan, isang kaban na bigas. Ako na magbabayad. Hanggang matapos yung termino ni PBBM. Di ba? So, yun nga point natin. May gawin man tama ang administrasyon po na to, wala pong makikitang tama ang mga DDS. So, paano pa kaya kapag nagpa-drug test? Di ba yan ang sabi ng mga DDS, di ba? Pa-hair follicle test ka na. Kahit po na magpa-hair follicle test pa nga po yan, ang ating presidente, hindi pa rin po maniniwala yung mga buwaka ng inang mga yan. Ito nga bigas ka 20 pesos sinisiraan pa So ngayon, tinan nyo to tinan nyo to. Ngayon, dahil nga po dyan sa 20 pesos na bigas po na yan, na kinundi na nga ni Sara Duterte, di ba, napasagot ngayon si Abby Binay. Senatorial candidate and Makati City Mayor Abby Binay said the decision of the government to sell rice at 20 pesos per kilo in Visayas was driven by necessity and not an election ploy. Ngayon, ang pinaparanggan niya dito ngayon si Sara. Tignan nyo kasi. Sabi ni Sara dito, Ito. Yan. Sabi ni Sara, Sara Duterte, 20 pesos na bigas, in Visayas, too late. Too late ba? Too late. Alam nyo, bobo talaga ito si Sara, no? Bobo ka talaga, no? Parang hindi ka abogada. 20 pesos na bigas, anong gusto mo? Ano yan? Agad-agad? Agad-agad? Walang proseso? Di ba? Kasi alam naman po natin, sabi niya kanina, di ba? Kanina may mga nag-comment dito kanina. Yung palay daw po, 14 pesos. Tapos meron 16, may 18, may 20. Di ba? So, ibig sabihin ng mga streetways, hindi po ganun kadali ang magbenta po ng 20 pesos na bigas. Meron po yung proseso. May proseso po yan. Hindi pwedeng magic po yan na ang sasabihin mo, bukas, meron ng 20 pesos na bigas. Kalokohan yun, Sara. Parang hindi ka naman abogado niyan. Ganyang klase mentality ba meron yung isang abogado? Parang hindi naman. Tingnan nyo, sabi ni Sara dito, basahin natin. Vice President Sara Duterte on Thursday said, the rollout of 20 pesos kilogram rice in the Visayas comes a little too late and suspiciously close to May elections. Hindi yan pagiging mapagpuna. It's campaign promise, yung 20 pesos na bigas. At ngayon lang in-implement sa panahon ng eleksyon, Duterte said. Unang nga sa lahat, putang nakasara ka, tanga-tanga kang hayop ka. Sorry. Sorry. Napamura na naman ako. Hindi kasi tanga Magkasama kayo ni PBBM nung campaign period ng 2022. Walang pinangako. Merong pangarap. Pero pangako wala, magkaiba yun. Wala yan tono, pangit mo na nga, fake news ka pa. Taba-taba mo na, kakakain mo siguro ng ng basketball player. Hindi nga. Wala yan, taba-taba mo na nga Kakakain mo ng confidential fund yan, taba-taba mo na. Hindi naman sa pagbabody shaming, pero body shaming talaga yun. Ang taba-taba mo. Walang yan, tulo karet.
Oh. Sabi dito na, she also questioned why initiative was limited into the Visayas region. When affordable rice is a nationwide need. Tanga talaga, no? Hindi ba pwedeng iti-testing muna sa Cebu? Hindi pa pwedeng ganon? Okay, testing muna natin sa Visayas. Saka natin gawin nationwide. Hindi ba pwedeng ganon? Tanga! Kakakain ng piyatos. O nga, no? Di ba? Ang taba-taba mo, nakakakain mo ng piyatos. Walang yan to, no? Oh. The Department of Agriculture earlier announced that rice would be sold in 20 pesos per kilo in Visayas following instructions for the President Ferdinand Marcos Jr. O, di ba? So ngayon, mga kababayan, sumagot ngayon si Abby Binay. Ito, pakinggan niyo sabi ni Abby Binay, no? Okay. Hindi, pero honestly, mga kababayan, mas magaling po si Abby Binay kumpara kay Nancy. Sa totoo lang. Kasi si Nancy Binay, na-meet ko na yan eh. Sa Kuwait. Mamaya kukwento ko sa inyo yung experience ko kay Nancy Binay. Pag naalala ko, kwento ko mamaya. Okay. So ito nga po yung hindi Nancy pala, Nancy Binay pala, sorry. Ito yung sabi ni Abby Binay. Tinan nyo to. Oh. Siguro yung sinabi na suspicious yung timing, sasabihin mo pa sa mga tao, after the election na lang ha, doon pa lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman kung gano'n ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year, it's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment kaya na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in. Grabe magsalita si Binay eh. No? Ang bilis eh. No? Kapag si Sara magsalita eh. Ay, ganon, dito. Doon. Si Binay, ang bilis magsalita eh, no? Wala ka pala Inday eh, no? Puta, matalino pa si Abby Binay sa'yo eh. Ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman mo kayang bilhin yung bigas sa farmer kasi kung bibilhin mo yan ng 16 pesos, lugi-lugi po yung farm. Correct. Kaya nga po ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo na bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipitasan ka rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. O, diba? Hindi, actually, mga babayan, no? Ako talaga, no? Ito kasama talaga sa listahan ko yun si Abby Binay. Una, ayoko eh. Kasi Binay eh. Political dynasty eh. Pero wala naman tayong magpagpipilian eh. Di ba? Wala tayong magpagpipilian. And by the way, mga kababayan, no? Ito kung naalala ninyo ito, press one sa nakaalala. 2016 elections, di ba meron debate? Tinanong yan sa debate. Kung sino ang magpapalibing sa libingan ng mga bayani sa labing nga po ni Apo Lakay. Dalawa lang po ang presidential polls po nagsabi na oo. Si Digong na binudol tayo tsaka si Binay na tatay. Dalawa lang po sila. At ang alam ko po talaga sa mga Binay, mga Ilocano po yan. Oo. So ngayon, kaya nung medyo pinag-aralan ko nga, okay, Abby Binay, pasok na natin to. Isama na natin. Especially po ngayon mga babae na nakita naman po natin na talagang pinagtatanggol po ni Abby Binay itong si PBBM kay Sara Duterte. Di ba? So, kaya sa akin to? Sinama ko na sa balota ko to si Abby Binay. Okay. So, and by the way, no, ito nga, buti naalala ko na, no, nung si Nancy Binay po kasi, di ba, si Nancy Binay, naging senador, wala namang experience. Kaya kung nakita nyo nga, minsan, di ba, nakakalat, di ba? Si Nancy Binay.
Minsan nagkakalat sa Senado. Nung mga bandang early years niya po sa Senado, di ba? Pero at least po ito si Abby Binay, naging mayor. O di ba po, Binay, taga Cagayan, o di ba? Taga Norte talaga sila. O. So, alam niyo ito kasi ako po, nagtrabaho po ako sa Kuwait dati. Oo. Yung trabaho ko po sa Kuwait sa palasyo ko ng sa palasyo ko ng hari. Tapos one time, pumunta nga po itong mga Binay sa palasyo. Oo, kasama si Nancy. Kasi Philippine delegates yun eh. Philippine delegates yun. So kasama si Nancy Binay, hindi pa siya senador. Hindi pa senador si Nancy Binay noon. So, yun lang, medyo lang. Kwento ko ba? Sige, kwento ko na lang, no? So, kasi kami po, ang pagsisilbihan po kasi namin, mga diplomat ng ibang bansa. So, first time po, Pilipinas. Tuwa ako nun eh. Pilipinas, dati sa Kuwait, pagsisilbihan namin. So, ang pinadala po ni Pinoy nun, si Binay. So, ang nangyari po doon, no, nung si Binay nga po dumating, imbis po na para sa kanila lang po yung buffet, sinama po pati yung mga Philippine Embassy. Na wala naman dapat gawin doon. And then, biglang itong si Nancy Binay, nag-abot ng tip. Di ba? Yung inabot na tip sa akin, 20 dinar. Nakita ng mga housekeeping, 'di ba? Nakita ng mga ibang mga waiter, puta 20 dinar. Pinakita mo sa maraming tao, binigyan ako ng tip. Hindi iniiwan kong ganun. O sige na yan, magkano 20 dinar? 3,000 pesos, tama ba? O, tama. 3,500 pesos. Kasi sa amin kasi mga kababayan sa palasyo dati, pag mag-aabot ka ng tip, patago. Hindi papakita mo pa sa sarap ng maraming tao. O anong trabaho mo sa Kuwait? Ano po ako doon? Waiter ako sa palasyo. Oo. So kami yung nagse-serve sa mga diplomat. Oh, yun. Ay nagtrabaho ko dati. OFW po ako 10 taon. Sabi ko na yan naman. Wala 3,000 pesos iniwan kong ganun, no, di ba? So ayun experience ko sa kanya. Wala nakwento ko lang yan, no. So balikan natin yung topic. Di ba? Kasi sa amin kasi ng mga kababayan, no. Kapag nag-tip yung yung ibang bansa doon, talagang 10,000 pesos per tao, di ba? Malaki. Kung kunwari pag pumunta yung Saudi, laki ng tip talaga namin noon. O, di ba? Per tao 'yun. Oh. Ayun, so lipat ako sa YT, di ba? Pero mas pinili ko po talaga umuwi ng Pilipinas. Pero maliit na sweldo namin doon. Maliit na sweldo namin.